Pinagtalunan sa Kamara kung pwede bang alisin ang singil sa system loss na iniutos ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Kabilang sa inusisa, bakit may VAT pa ang kuryenteng hindi naman na konsumo? Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Kamara nagprotesta ang mga nanawagang tanggalin na ang singil sa system loss o yung kuryenteng hindi naman nagamit, kabilang ang ninakaw gamit ang mga jumper na tinuturing na non-technical system loss at yung natural na nawawala habang dumadaloy papunta sa mga bahay. Kahit hindi yan na konsumo, may value-added tax pa rin yan o VAT, kaya inusisa sa Kamara ang Bureau of Internal Revenue o BIR. Ang legal basis po natin dito is Section 105 of the National Internal Revenue Code, which states that general rule po, any person who sells or renders services is subject to VAT. Pero pagkontra ng isang dating mambabatas, naggamit na kuryente ang dapat batawan. Sale of electricity, may VAT. Does that include system loss? No, Mr. Chair. You cannot sell system loss. Hindi raw batas ang nagsama ng system loss sa mga may VAT. VAT on system loss was only imposed by a BIR memorandum and an ERC resolution. It's not a law. It can be amended, modified, or repealed anytime. Ibang batas naman ang binanggit ng Energy Regulatory Commission na batayan. Ang pinaka-basis po ng umiiral ngayon na charging natin ng system loss is RA 7832, and then this was amended by Section 43F of EPIRA. Pero sabi ni Nery Colmenares, kahit sa batas na yan, hindi na kailangan ng bagong batas para alisin ang VAT sa system loss. Look at 87832. Nothing in this act shall impair the authority of the ERC to reduce or phase out the technical or design losses as a component of system loss. So ERC has the power. Hindi na kailangan pala na magbatas pa. Iniutos man ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang pag-alis sa system loss charges, iginiit ng ilang ahensya ng pamahalaan at power utilities na non-technical o nakaw na kuryente lang ang pwedeng alisin. Pero it will take time, money, and also enforcement, Mr. Chair. There has to be a cost-benefit analysis on this. How much are we willing to spend para mabawasan siya? Sabi ng Meralco, gumagastos na sila para hindi malaki ang nawawalang kuryente at hindi kakayanin kung bubunuin ng distribution utilities ang system loss. Ang income po ng Meralco only as a distribution business ay umaabot lamang ng 29 to 30 billion pesos noong 2025. Ang system loss charge po, kagaya nung nasabi kanina, kung tatanggalin yung buong system loss charge, ay umaabot po iyan sa mahigit 27 to 28 billion pesos. Yes, we will be operating at a loss. Mahihirapan din ang mga electric cooperative pag pinaako sa kanila ang system loss. 10% lamang po ng kanilang kinokolekta ang maiiwan. At ang 10% na ito ay hindi po sasapat para pagandahin at pondohan ang infrastructure ng ating mga kooperatiba. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.